Good morning po sa inyong lahat. And sa mga hindi po nakakakilala, ako po si Brother Mindong. Nag-handle po ako ng youth and adult life group together with my wife. Amen. Amen. So, handa na po ba tayong makinig sa mensahe ng ating Panginoon? Let's pray. Hallelujah God, Hallelujah Father. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. God, maraming salamat po sa privilege mo, Panginoon, na sama-sama kaming makikinig ng iyong salita, Lord God, at sama-sama kaming matututo, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na yung lalabas sa aking bibig, yun lamang nais mong iparinig sa aking mga kapatid, Lord God. And God, gawin mo pong perfect yung aking imperfection sa kanilang harapan, Panginoon. And God, I pray, Panginoon, na alisin mo po yung spirit ng physically present but mentally absent, Lord God. Lord, dalangin ko na makapag-focus kaming lahat at matuto, Lord God. And God, wag mo pong hayaang mauna ako, Panginoon, sa banal na Espiritu. Lord, maraming salamat. In Jesus' name, Amen. So, recap muna po tayo sa ating mga napag-aralan this month. So, first week, senior po sa atin ni Pastor Lucky about victory in Christ. So nagtagumpay na po tayo sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Naging malaya na po tayo sa kasalanan. Amen? And second week, senior po ni Ate Van and Ate Sel. Kung ano yung ginawa ni Jesus Christ, kung paano tayo nagtagumpay. Amen. Second week po yung pre-crucifixion. Ito po yung paghahanda sa crucifixion ng ating Panginoong Jesucristo. And third week, senior po ni Ate Rosel, yung crucifixion and hanggang mamatay po ang ating Panginoong Jesucristo. So nakita po natin yung video kanina sa communion. Mas grabe pa po doon yung sinapit ng ating Panginoong Jesucristo para tayo ay maligtas, para bayaran ang ating mga kasalanan. Amen. And today po, yung pag-uusapan natin about burial of Jesus Christ. So, balikan po natin yung mga huling sandali na bago ilibing ang ating Panginoong Jesucristo. Lucas chapter 23, verse 44 to 46. Na mag-aalas 12 na ng tanghali, nawala ang liwanag ng araw at dumilim sa buong lupain sa loob ng 3 oras. Ang kurtina sa loob ng templo ay nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sumigaw ng malakas si Jesus, Jesus, Ama, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang aking espiritu at pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. So, pansinin po natin yung kurtina. Yung kurtina po na yun, ay yung kurtina doon sa loob ng templo ng mga Hudyo. Meron pong picture dito para makita natin yung templo ng mga Hudyo ng unang panahon. Yung una, be. Yan. So, kung mapapansin po natin, merong parang bakod. At sa loob ng bakod, nandan yung templo. So, next picture. Yan. Yung kortina po na tinutukoy dito, ito po yon, yung sa gitna na to. Tapos, yung nandun sa maliit na bahagi na yon, ayun po yung holy place, most holy place. Holy of Holy. So, dito yung holy place. Ngayon, dun po sa Holy of Holy, nandun po yung Ark of the Covenant. So, yung Ark of the Covenant, yung laman nun, yung 10 utos ng Diyos. Nandun din po yung mga mana. Nung nasa wilderness yung mga Israelites, bumagsak yung mana. So, nandyan din po yun. At yung mercy seat ng Panginoon o yung luklukan ng awa. At dun po sa loob din yan, dun bumababa yung presensya ng ating Panginoon. Amen. So, bago po pumasok yung mga punong pari dyan sa loob niyan, meron po silang seremonyang ginagawa. At hindi lahat po ng mga Hudyo nakakapasok dyan pag sumasamba sila. Yung mga Libita lang po at yung mga punong pari lang po yung nakakapasok dyan sa loob ng tolda. So ganito po yung ginagawa nilang seremonya bago pumasok yung pinakapunong pari dyan sa Holy of Holy. Basahin po natin sa Leviticus chapter 16, verse 11 to 28. Mahaba-haba po to. Amen. Papatayin niya Aaron ang batang toro bilang handog sa paglilinis para sa kanyang sarili at sa sambayanan niya. Pagkatapos, kukuha siya ng
tolda. Tong beses. Ganito ang paraan na gagawin. Ng taga-Israel. Oras na po. Ayan. Iwiwisik niya ang pitong beses. Atong niya ang dalawang kamay niya sa ulo ng kambing. Maraming salamat po. Amen. So, napansin po natin napakaraming seremonya na ginagawa ng mga punong pari para sa paglilinis ng ating mga kasalanan. Kailangan mo pang maghandog ng mga hayop na walang blemish o walang kapintasan. And nakita po natin kailangan pang magwisik ng dugo dun sa mga kahon ng kasunduan at kailangan pang magwisik dun sa mga tolda palibot at kailangan pang magsunog ng insenso para pumailan lang dun sa kahon ng kasunduan para hindi mamatay yung pari. And bago po pumasok yung pinakapunong pari diyan, nilalagyan sila ng tali sa paa. Bakit po?
Kasi pagka pumasok siya dyan, tapos hindi siya lumabas doon sa takdang oras na dapat siyang lalabas, ahatakin po siya palabas. Kasi namatay na po yung pari na yon. Dahil po sa kabanalan ng ating Panginoon Diyos, walang isang katiting na kasalanan yung kanyang palalampasin. Amen. So, kaya ganun po yung ginagawa nila ng pinakapunong pari. And even po yung mga katutubong mga Israelita at mga dayuhan dun sa lugar na yon, meron din po silang seremonyang ginagawa para luminis yung kanilang mga kasalanan. So, basahin po natin sa Leviticus chapter 29 verse 30. Ito naman ang Amen. So, sila din po merong kailangang gawin. And sabi niya sa Leviticus chapter 32 verse 34, ay, damit bilang punang pari at gagawin niya ang seremonya ng paglilinis sa ibang bahagi ng tolda, pati na ang altar ng mga pari at ng mga mamamayan ng Israel. Kinakailangan sundin nila ang mga tuntunin magpakailanman. At ito'y gagawin nila napakarami pong kailangan gawin dahil para luminis yung mga Kristiyano noon. And kailangan po to gagawin isang beses sa isang taon. And next week po, huwag kayong mawawala. Dahil yung binasa nating passage, i-detail po ni Pastor yan. Amen? And balik po tayo sa pangyayari nung namatay na ang ating Panginoong Jesucristo. Luke chapter 23 verse 47. Nang makita ng kapitan ng mga sundalo ang nangyari, pinuri nila ang Diyos at sinabi, "Totoo ngang walang kasalanan ang taong ito." Ang mga taong pumunta roon at nakasaksi sa lahat ng nangyari ay umuwi ng malungkot at dinagukan ang kanilang mga dibdib. Sa di kalayuan ay may nakatayo ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea. So doon po tayo sa verse 47 nung mamatay yung sundalong kapitan. Kapitan po yun ng mga sundalong Romano at isa po yun sa mga umaakusa na hindi totoo ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. So pawang kasinungalingan lang daw lahat yun. Pero nung namatay po ang ating Panginoong Jesucristo, pinuri niya ang Diyos. Bakit? Kasi siya mismo napatunayan niyang totoo ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. And isa po sa sinabi ng ating Diyos sa John 14:6, "I am the way, the truth, and the life." Wala pong makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya si Jesus Christ lang po at yung pananampalataya natin sa Kanya ang makakapagligtas sa atin. Amen? Amen. Doon po sa verse 48 and 49, kung napansin natin yung mga kaibigan ni Jesus Christ na sumunod, sinundan nila yung Panginoong Jesucristo, hindi nila iniwan hanggang kamatayan sa krus. So, dalangin ko po sa atin lahat, hindi natin iiwan yung ating Panginoong Jesucristo. Amen? Walang iwanan. Kasi kung iiwan natin siya, tayo yung mawawalan, hindi naman siya. Amen? Tuloy po na, dito po sa verse 23, Lucas chapter 23 verse 50, ito na po yung burial ni Jesus Christ. May isang lalaki na ang pangalan ay Jose. Siya ay taga-Arimatea, nasakop ng Udea. Kahit na miyembro siya ng mga Hudyo, hindi niya sinang-ayunan ng kanilang kay Jesus. Mabuting tao siya, matuwid, kabilang sa naghihintay sa paghahari ng Diyos. Pumunta si Jose kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Inalis niya ang bangkay sa krus at binalot ng telang linen.
Pagkatapos, inilagay niya sa libingan, inukit sa gilid ng burol na hindi pa napaglilibingan. Biyernes noon at araw ng paghahanda. para sa araw ng pamamahinga. Amen. So dito po sa verse 54, Biyernes noon at araw ng paghahanda. Araw ng kinabukasan po nito nung namatay ang ating Panginoong Hesukristo. Merong special na celebration yung mga Hudyo. Ito yung mababasa natin sa Matthew 27. Yung pista ng paglampas ng anghel. So yung context po nito, mababasa natin sa Genesis. Nung inalipin ng mga taga-Hipto yung mga Israelites, ng 430 years, dumaing sila sa Panginoon dahil sobrang hirap nung dinanas nila kay Paraon o sa mga taga-Hipto. So, dahil mahal na mahal sila ng Diyos, dininig sila ng Diyos. Kinausap ni Moses si Paraon para pakawalan yung mga Israelita. Pero nagmatigas yung Paraon. Kaya ginawa ng Diyos, pinadala niya ng mga salot yung mga taga-Hipto para pakawalan yung mga Israelites. At isa po sa mga salot na pinadala ng Diyos, yung anghel na pumapatay ng mga panganay. And nung pong time na yon, yung mga panganay, napaka-special po niyan. Kaya dahil sa pagmamatigas po ng Paraon, namatay po yung ibang mga panganay dyan. Pero binilinan sila ni Moses na maglagay ng dugo sa amba ng kanilang pinto para pagka dumaan yung anghel, hindi papasok doon pagka merong dugo yung kanilang amba. Yung dugo na yon, katunayan na sumusunod sila sa Diyos. Amen. So, dito po nung pong namatay ang ating Panginoong Hesukristo, bisperas po nun, nung piyesta ng mga Hudyo. Amen. So, nung namatay po ang ating Panginoong Hesukristo, dumanak yung kanyang dugo para linisin yung ating mga kasalanan at para hindi na tayo mahatulan ng kamatayan. So, amen. Dito po sa verse na to, sa senaryong yan, nung nilibing si Jesus Christ, meron pang kasama si Joseph dyan na naglibing na isang lalaki. Palagay niyo po sino? I-reveal po dyan ni John the Beloved. Basahin po natin sa John 38:40 and John 19:38 to 42. Malalaman po natin kung sino yung kasama ni. Pagkatapos nito, hiningi ni Jose na taga-Arimatea ang bangkay ni Jesus kay Pilato. Si Jose ay isang tagasunod ni Jesus, ngunit palihim lang dahil natatakot siya sa mga pinuno ng mga Hudyo. Pinayagan siya ni Pilato, kaya pinuntahan niya ang bangkay ni Jesus para kunin ito. Sinamahan siya ni Nicodemus, ang lalaking bumisita noon kay Jesus isang gabi. Nagdala si Nicodemus ng mga 35 kilo ng pabango na gawa sa pinaghalong mira at alo. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng dala nilang pabango, habang ibinabalot ng telang linen, ayon sa nakaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Sa lugar kung saan ipinako si Jesus ay may halamanan, at doon ay may isang bagong libingan na hinukay sa gilid ng burol na hindi pa napapaglibingan. Dahil bispiras na noon ng pista at dahil malapit lang ang libingang iyon, doon na inilibing si Jesus. Amen. So ano po yung moral lesson na matututunan natin sa pagkalibing ng ating Panginoong Hesukristo? Number 1, God wants to give us the courage to be committed. Amen. Doon po sa binasa nating verse, si Nicodemus po yung kasama ni Joseph na taga-Arimatea na kumuha sa bangkay ng ating Panginoong Hesukristo. Nung time po na yon, si Nicodemus at si Joseph, kilala po sila sa kanilang lugar. Mayaman sila, tanyag sila. Si Nicodemus po, tagapagturo siya ng kautusan ni Moses. Kung sa panahon po ngayon, sila po yung mga lawyer. Alam nila yung kautusan. And si Joseph po, good counselor siya at isa siya sa naghihintay sa paghahari ng Diyos. And hanggang sa time po na yan, secret followers lang po sila ni Jesus Christ. Pero ano yung nangyari? Bakit bigla silang lumapit kay Pilato at hiningi yung kanyang bangkay para ilibing? Simple lang po.
dahil nagtiwala sila sa Diyos. Amen. Yung takot nila kasama ng inilibing ng ating Panginoong Jesucristo. So, si Nicodemus po at si Joseph na taga-Arimatea, merong special job na binigay yung Diyos sa kanila. Ito yung ilibing yung bangkay ni Jesus Christ. And sa mga time po na to, hindi pa nila alam na siguro kasama sila sa plano. Pero napakabuti po ng Diyos kasi ginamit sila. At para merong ituro sa atin. Amen? So, yung time na to, si Nicodemus, si Joseph na taga-Arimatea, natatakot silang parusahan din. Parusahan din at iwanan yung mga kanilang mga yaman at karangyaan. Pero itong time na to, ipinakita nila na inilibing nila yung kanilang mga pansariling kagustuhan. Amen. So, tayo din po, nire-remind tayo na kapag dumating sa atin yung mga nakakatakot na pangyayari, magtiwala lamang po tayo sa Diyos. Normal lang po yung matakot. Amen. Even yung greatest warrior sa Bible, si David, nakaramdam din po siya ng takot. Kaya sabi niya sa Psalm 56, chapter 1, verse 4, O Diyos, maawa kayo sa akin dahil sinasalakay ako ng aking mga kaaway. Palagi nila akong pinahirapan, kinukutya nila ako at laging sinasalakay. Kay dami nilang laban sa akin, o kataas-taasang Diyos, kapag ako'y natatakot, magtitiwala ako sa iyo. O Diyos, pinupuri ko kayo dahil sa inyong pangako. Hindi ko matatakot dahil nagtitiwala ako sa inyo. Ang gagawa na sa... Amen. So si David po at saka yung Diyos, nire-remind po tayo dito na yung pananampalataya natin sa Diyos, ma-overcome niya yung takot natin. Amen. So, kapag naharap po tayo sa mga sitwasyon na hindi tayo sigurado, sa mga sitwasyong natatakot tayo, lagi lang po tayo magtiwala sa Diyos. Amen. Dahil yung Diyos, hindi nagbabago yung kanyang salita at laging sigurado at mapagkakatiwalaan po natin yan. Kaya kapag merong ipinapagawa yung Diyos sa atin, lagi lamang po tayo magtiwala sa Kanya para ma-overcome natin yung takot na yon at magawa natin yung nais ipagawa ng Diyos sa atin. So, si David po, si Nicodemus and Joseph, kaya na-overcome nila yung takot nila dahil nagtiwala sila sa Diyos. And tayo din po, yung kailangan na tapang na kailangan natin, ibibigay din po ng Diyos sa atin yan para magawa natin yung calling natin kay God. Amen? And number 2 na kung bakit nag-overcome nila yung takot nila, dahil sumunod sila sa leading ng banal na Espiritu. So sabi po sa 2 Timoteo chapter 1 verse 7, Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Amen. So kung nananaan po sa atin yung banal na Espiritu, naniniwala ako na ma-overcome din natin yung takot natin at masusunod natin yung leading ng banal na Espiritu sa atin at magagawa natin yung calling natin kay God. So, amen. So, sabi din sa Pahayag 21:8, nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Unang-unang sinabi po ng Diyos yun, doon sa verse na yon, nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Itatapon sila sa lawang apoy at asupre. Ang ikalawang kamatayan. So tayo po, pag diligtas na po tayo ng Diyos. Amen. Ano pong gagawin natin sa kaligtasang ibinigay niya sa atin? Itatago ba natin o ibabahagi natin sa ating kapwa? Gusto niyo po ba tayo lang yung maligtas? Siyempre hindi. Kung natatakot po tayong mag-share, so magtiwala lang po tayo kung natatakot po natin i-share yung salita ng Diyos, magtiwala lang po tayo sa Diyos at sa leading at sumunod po tayo sa leading ng banal na Espiritu. Amen? So, yung Diyos, hindi lang courage yung ibibigay niya sa atin. Gusto niya rin mag-care tayo sa body ni Jesus Christ. Amen? Sabi po sa John 19:40-41, kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng dala nilang pabango habang binabalot ng telang linen. Ayon sa nakaugalian ng mga Hudyo at sa paglilibing sa lugar kung saan ipinako si Jesus ay may halamanan
At doon ay isang bagong libingan ay sa gilid ng burol. Amen. So ngayon po, nakita natin si Joseph at si Nicodemus na sila yung nag-care sa body ni Jesus Christ. Ngayon po, tayo na yung body ni Jesus Christ. Tayong mga mananampalataya, tayong mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayong mga sumasampalataya na ang katawan ni Kristo ngayon. And yung Diyos, gusto niya po magkaroon tayo ng care sa bawat isa sa atin. Amen? And yung Bible, meron po siyang binigay na 7 tips para magawa natin yung role natin. Para magawa natin yung role natin at maipakita natin yung care sa bawat isa sa atin. And para magawa natin yon, kailangan nating ilibing yung makasarili nating pagkatao, mga kapatid. Amen? And number 1, na tip na ibinigay ng Bible, Galatians chapter 5, verse 13. Help and serve one another. Tulungan po natin at paglingkuran yung bawat isa. Si Jesus Christ din po dumating dito sa mundo para maglingkod, hindi para paglingkuran. So, sino po tayo para hindi maglingkod? Amen? Tulungan po natin ang bawat isa at paglingkuran. And number 2, Galatians chapter 6, verse 10, do good to one another. Gumawa tayo ng kabutihan sa bawat isa. Amen? Sino ang ayaw ng kabutihan? Ala, di ba? So, magtanim po tayo ng kabutihan para umani tayo ng kabutihan. Amen? Number 3, meet up together. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Tayong mga mananampalataya, kailangan natin laging mainit sa Panginoon. Dahil, pag naging maligamgam tayo, isusuka tayo ng Diyos. Yung pakikipagkita po natin sa kapwa nating mananampalataya, sila po yung firewoods. Na pagka di ba yung apoy, pag hinagisan mo ng hinagisan ng kahoy, aapoy yon. So yung kapwa mananampalataya natin, sila yung firewoods. Sila po yung makakatulong sa atin para uminit yung pananampalataya natin. Pero syempre, una dyan yung Diyos. Amen? So, magtulungan po tayo, mga kapatid. And number 4, love one another. Mahalin po natin ang bawat isa. Hindi lang po yung mga jowa at asawa natin, mga kapatid. Yung bawat isa. Amen? Number 5, offer hospitality. Pagka po may bumisita sa inyong bahay, tanggapin po natin. Huwag natin pagtaguan. Amen. Pagtimpla natin ng kape, offer hospitality. lalo na yung may mga kasamang bago. Halimbawa, yung mga hindi pa nakakakilala, ipakita natin na nagke-care tayo sa kanila kasi isang way po ng outreach yun para makakilala sila sa Diyos, para ma-share din natin yung bridge diagram, yung nakakakilig na love story ni God. Di ba, Kuya Ron? Amen. So, number 6, share what we have. Huwag po tayong maging maramot, mga kapatid. Masuraya ito. At wala pong maganda sa pagiging maramot. Kung yung kaibigan nyo maramot, gugustuhin nyo ba? Siyempre hindi, di ba? So, dapat, huwag tayong maging maramot. Ibigay natin yung, magbigay tayo sa isa't isa. Di ba? Isa sa open rewards, give in secret. Amen. So, tayo naman, wag lang tayo puro tanggap. Kailangan magbigay din tayo. Amen. Pag natuto tayong tumanggap, matuto rin tayong magbigay. Para balance. Kasi gaganon, no? Hindi ganun. Amen. And number 7 po, encourage one another to grow as a believer. Encourage po natin yung bawat isa. Kapag may nawawala, hanapin natin. Amen. Parang tinamahan ako doon na, Pastor. So, hanapin po natin yung bawat isa. Encourage po natin na bumalik sa Diyos. Siyempre, kung may encourage po natin yun, di ba? Libu-libong anghel yung matutuwa pag merong isang kaluluwang nagbalik sa ating Panginoon. Amen? And kung papansinin po natin, kung ganito yung lahat ng gagawin natin, so totoo po yung sinasabi ng Bible, na 3,000 mananampalataya yung dinagdag dun sa isang araw. Siyempre, kahit sino naman na ganito yung nakikita sa isang church, sa isang samahan, di ba? Dadagdag talaga ng Diyos yun kasi naka-align lahat yung puso natin
kay God. Amen. So, minsan nagtataka tayo bakit yung mga life group natin hindi lumalago. Tanungin po muna natin yung sarili natin, baka bago yung iba, baka yung puso ng bawat isa hindi naka-align sa Diyos. Amen. So, meron pong isang analogy. Pag umuulan, merong alulod, di ba? Alulod po. Ngayon, pag sinahod mo yung batya dun sa alulod, mapupuno ka agad. Pero pag yung batya nakalayo dun sa alulod, matagal pong mapuno yan. Ganyan din po tayo. Pagka tayo naka-align yung puso ni Lord, everything will follow. Diba? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Amen? So, panatiliin po natin na magkaroon tayo ng care sa bawat isa. Yun po yung kalooban ng Diyos. Amen? So, yung Diyos, hindi lang yung care yung binigay niya, gusto niyang gawin natin. Gusto na rin niyang maging part tayo ng plan. Amen? So, ano po ba yung plan ng Diyos? Yung tuparin yung dakilang komisyon. So, Matthew 28, verse 18 to 20. Alam na po nating lahat to, di ba? Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ayan po yung Great Commission na binigay ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos maging part tayo niyan para maligtas yung mga taong wala pa sa heaven, okay? Yung hindi pa nakakatala sa aklat ng buhay. So, marahil dito sa point na to, si Joseph at si Nicodemus, hindi nila alam na kasama sila sa plano ng Diyos na kung yung gagawin ni Jesus Christ dito sa mundo. And sila yung sa dulo ng plano, sila yung maglilibing kay Jesus Christ. So, sinabi po kasi yan sa Isaiah 53:9. Kahit na wala siyang ginawang kasalanan at anumang pandaraya, inilibing siyang parang isang kriminal. Inilibing siyang kasama ng mayayaman. Remember po, yung libingan ni Jesus Christ, libingan ng mga yayaman yun. Kasi kay Joseph na taga-Arimatea yun. Pinagawa niya para sa kanyang sarili. So nakita po natin dito, dun, di ba, na si Joseph, nag-care din siya kay Jesus Christ. Kasi ibinigay niya yung para sa kanya kay Jesus Christ. So, tayo po, bilang isang mananampalataya, kung meron tayong care sa mga taong nawawala pa ng Diyos, hanapin natin sila. Maging part po tayo ng plan ng Panginoong Jesucristo. At yung pong Matthew 28 verse 18 to 20, hindi lang po para sa pastor yan. Hindi lang po para sa mga leader ng sambahan, yung mag-outreach. Alam niyo po kung para kanino yan? Para sa lahat ng gustong pumasok sa langit. Kasi sabi sa Matthew 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Yun lamang mga sumusunod sa kalooban ng Ama. Amen? Gusto niyo po bang pumasok sa kaharian ng langit, mga kapatid? So, hanapin natin yung mga tupa ng Panginoon. Ibalik natin sa kanyang kural. Amen? Sir. Next. Amen. Kaya, Ano yung koral? na, Pastor? Sorry. Ibalik po. Isama po natin sila sa mga maliligtas. Amen? So, paano kung hindi ka pa marunong mag-share? Question, di ba? Paano kung hindi pa ka pa po marunong mag-share ng gospel? Brad, receive ko lang kay Jesus Christ eh. Ang linggo pa lang ako. Paano? Wala pa akong alam sa Bible. So, tama nga naman, di ba, yung tanong. So, ganito lang po yung gawin nyo, mga kapatid. I-share nyo lang po yung naramdaman nyo nung tinanggap nyo yung Panginoong Jesucristo. Kung ano yung naramdaman nyo that time, ayun lang po yung i-share nyo. At syempre, magbasa na rin kayo ng Bible. Baka para po madagdagan ng patuloy yung kaalaman natin. Amen? At saka po yung simpleng pag-i-invite lang. Halimbawa, tara, banding tayo sa bahay. Pero sa kabila, may plano tayo sa ating isipan na i-share natin yung magandang balita. So marami pong ways, paraan para ma-share natin yung gospel. Kung totoong nagmamahal tayo sa Diyos, huwag natin ngayang mapahamak din yung ating mga
mahal sa buhay, lalo na yung mahal natin sa buhay at yung mga kaibigan natin, yung mga barkada natin. Kaya doon sa mga patuloy na nag-i-invite, affirm po sa inyo, nagagalak ang Diyos para sa inyo. Amen? Kaya, to conclude this, meron pong plano yung Diyos sa atin, mga kapatid. At yung plano na yon, merong kaakibat na kaligtasan. Amen? Kaya, wag na po tayong magpatumpik-tumpik. Sabi sa Bible, malapit nang dumating yung Panginoong Jesucristo. 2,000 years ago, sinabi na yan. Eh di mas malapit na po ngayon. Kaya mga kapatid, manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Hanapin natin yung mga tupang nawawala at isama natin sa aklat ng buhay. Hindi pala sa koral. Sorry. Amen? Kaya dalangin ko sa bawat isa sa atin na matupad natin yung salita ng Diyos. Matupad natin ng may pag-ibig, may kagalakan, at huwag puro reklamo, mga kapatid. Amen? Huwag tayong maging reklamador sa binigay ng Diyos sa atin. Dahil yung paglilingkod po sa Diyos, isang pribilehiyo po yan. Amen? Kasi marami ang tinawag. Konti lang ang pinili. At isa ka doon sa napili. Amen? Kaya, to end this, we must have the courage to care for others and fulfill what is commissioned to us by Father. Amen? Amen. Thank you. Palakpakan naman natin si God through Brother Mindong. Are you blessed? Buhay pa ba tayo? Dalangin ko, may nilibing na rin kayo, ha? Alright, because if you will notice, no, just a quick recap para magkaroon tayo ng excitement at magising pa tayo muli. No? I thought about the victory of Christ. Yon. So tagumpay na tayo. And then, on the second week and third week, napag-aralan natin yung timeline of Jesus' crucifixion. No? In fact, na hapyawan na ni Sister Rosella, si Sister Rosel, no? Yung araw ng palaspas. Remember? No? Sa pre-crucifixion and sa crucifixion itself na hapyawan. In fact, ngayong araw na ito, no, 2,000 years ago, itong linggong ito yung pagpasok, no? Yung sasalubungin si Jesucristo na nakasakay siya sa donkey, no? So, but advance tayo sa teaching kasi natin ngayon, no? And after that, no, this time the crucifixion, the death, namatay si Kristo, merong burial. Ano yung burial? Yung ba yung kanin na masarap na buro pala yun. Sorry. Burial meaning paglilibing. Ano kaya ang kahalagahan ng burial? Ba't pinag-aaralan natin? Can you ask your neighbor? Ano yung kahalagahan ng paglilibing? Sa tingin mo kamo, anong kahalagahan ng paglilibing kay Kristo? Tanong, pakitanong. May sagot ba kayong nakuha? May sagot ba? Sinong may sagot? May sagot ba, Tito? Ano daw? Para sa kaligtasan, binurol na nga, nilibing, may kaligtasan pa. This is the answer. You notice na kapag hindi nilibing si Kristo, paano malalaman na nabuhay siya muli? Amen? Kapag hindi nakitang binurol si Kristo at inilibing, paano malalamang nabuhay siya maguli? Amen? This is a wonderful message. At alam nyo ba, kung binabasa kanina ni Mindong, di ba? Sabi niya, na yung pinaglibingan ni Kristo, wala pang nilibing doon. Maayos, maganda, may halamanan, siya lang nag-iisa. Bakit? Kasi sa totoo lang, yung mga pinapako sa krus noon na nagkakasala, tinatapon lang. Tinatapon lang doon sa patong-patong na lugar yon. Tapos, yung mga scavenger, pati yung mga ibon noon, kinakain ng ibon, yung mata, yung mga laman, and so on. But why Jesus Christ? Itong dalawang tao na si Nicodemus
at si Joseph of Arimatheus na mga parte ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin during that time is the highest court in Israel. Matataas na mga tao, mayayaman, may pinag-aralan, alam ang batas. Pero silang dalawa ang naglibing. Silang dalawa ang nagmamadali. Hallelujah. O, di ba? Silang dalawa ang nagmamadali para kunin ang katawan ni Kristo. Why? Why they have the courage na talikuran yung kanilang estado o katanyagan para lang makuha ang katawan ni Kristo? Bakit? Ba't sila naglakas ng loob? That courage, that commitment, because they believe that Jesus is God. And because Jesus is God, He deserves a proper burial. A proper burial na dapat irerespeto dahil siya ang hari ng mga hari. Kaya ibinigay sa Kanya ang libingan na bago, walang katabi, dahil walang katulad si Hesus Kristo. And in fact, dun sa binasa dun sa Bible, may dala pang mamahaling pabango ng mira at aloe vera na pinaghalo para humalimuyak ang bango kay Kristo. Nai-imagine nyo na ngayon kung ano yung dahilan? Because Jesus is King of all kings. Kung tong dalawang mataas at tanyag na taong ito nagpakumbaba para kay Kristo, sino tayo para magmalaki? Amen? They have the courage to commit to Jesus Christ. And by committing, kailangan may pakita yun sa tama. Hindi mo pwede sabihin naniniwala ka kay Kristo, pero hindi ka nagmamahal ng kapwa mo. Parang walang gustong maniwala. Sa simpleng pag-amin, mahirap. No? Tanungin ko kayo, meron ba kayong isang tao o at least dalawang tao na kinasasamaan ng loob? Meron o wala? Nakikita ng Diyos ang puso nyo? Wala ba? Wala ba kayong mga taong kinamumuhian? Bahala kayo sa sagot nyo, hindi ko alam yan. Pero alam ng Diyos kung anong nasa puso nyo. Let me challenge you. If you really love God, have the courage to go to that person at sabihin ninyo, pinapatawad kita dahil sa pag-ibig ni Hesus Kristo na nasa akin. Isa lang ang pumapalakpak, yung iba ayaw. Hala, di ba dapat ang pag gano'n ang alam mong katotohanan, yung palaspas mo, igaganyan mo. Which means, hallelujah, hallelujah to the highest. Ako di ko nakikita ang puso nyo, ha? Pero kitang-kita ng Diyos yan. Kung galit kayo sa asawa nyo, puntahan nyo mamaya. Kahit ilang beses pa siyang ng babae, patawarin nyo. Mahalin nyo. And have the courage and commitment to say, my love, I love you with the love of the Lord. I care for you. Diba? Yung point niya kasi, courage, care. I care for you. So hindi ko man kayang aminin na mahal pa kita, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, I care for your soul. Come with me and I will present to you Jesus Christ. Yun ang tunay na pag-ibig. Kasi sa totoo lang, ang daling mahalin ng taong kamahal-mahal. Ang daling mahalin ng taong mapagbigay. Ang daling mahalin ng taong laging nagpapakain sa iyo. Napakadaling magpakain ng asawang maganda na pinagtitimpla ka ng kape. Pero, napakahirap mahalin ng asawang hindi nagbibigay ng pera pa sustentuhan ka, tapos maglalasing matutulog, wala nang ginawa, tapos may kabit pa. Pero ang sabi ng Diyos, ang tunay na pagmamahal ay mahalin ng hindi ka ibig-ibig. Ang tunay na pagmamahal na nagmumula sa Diyos ay papatawarin mo ang hindi ka kapatawad. Magpatawad ka dahil ikaw din ay pinatawad. That is the commitment of Joseph, the Arimatheus, and Nicodemus na itinabi nila
yung karapatan nila para lang masunod ang kalooban ng hari ng mga hari. Nagpakumbaba sila. That's why they care for the body of Christ. Lastly, when you say commissioned, hindi yung commission na pera. Commission means, iniuutos ko, therefore, go and make disciple of all nations. Hindi sinabing, humayo ka at puntahan mo yung gusto mo lang para gawing tagasunod. Ang sinabi niya, humayo ka, mahalin mo, gawin mong tagasunod ang lahat ng mga lahi. May ngipin o wala, matangkad o bansot, mataba o slim, may ngipin o wala. Mahalin mo. Makasalanan man o minamahal ka, gawin mo silang tagasunod ko. That is the commission of God to us. Ang tunay na may pag-ibig sa Diyos, susunod, magtitiwala, hindi lang makikinig. Marami sa atin dito, nakikinig. Baka 1% hindi pa nakikinig. Pero ang tanong, ilang porsyento paglabas dito ang susunod? Napapansin po ninyo, puro halos matanda na po tayo ngayon dito? That's why we are sharing you to commission to share the gospel outside. Gusto po naming iparanas sa inyo na kailangan pa po nating mag-imbita, hindi para dumami. Dahil gusto ng Diyos na mapuno ang kaharian niya dahil mahaba ang table of blessing for all of us. Gusto nyo ba na kayo lang ang nakikinabang? No. We must share it to people. Kaya po, by April, i-start natin ng 2 beses sa isang buwan. Hiwalay na po ang Sunday service ng adult at ng youth. Pansinin niyo po, walang masyadong kabataan. Tuwing Sabado na sila. Kahapon, sa sobrang, halos mapuno sila. Actually, nasunog po yung ating kuryente, alam niyo ba? Dahil sa aircon, no? At because we want to see that yung youth natin is dumadami hanggang dun sa labas. Hindi lang youth, pati din tayong mga mas bata. No? Young at heart na lang. No? Gusto natin mapuno ulit to. So, can I encourage all of us? If we really love God, ilibing na natin yung pagiging selfish. Ilibing na natin yung pagiging mahiyain. Ilibing na natin yung comfort. Kaya nga burial eh. The old has gone, the new has come. Patay na ang ating katawang lupa, ang nabubuhay na sa atin ay si Kristo. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, ilibing mo na yung selfish ambition mo. Ilibing mo na yung pride mo. Ilibing mo na yung sama ng loob mo. Ilibing mo na yung katamaran mo. Ilibing mo na. Tuloy pa, ilibing mo na. Kung ano man ang nag-hold back sa'yo para magpatuloy ka sa Diyos. Kasi pwede ang nag-hold back sa atin, trabaho. Pwedeng nag-hold back sa atin, anak natin, trabaho. Ang daming dahilan. Sa dami ng dahilan, madaming solusyon. Pipili ka lang kung dahilan, magdadahilan, o susolusyonan. Marami sa mga tao ngayon, ang daming dahilan. Pastor, kasi sabi mo sa akin dahilan mo, bibigyan kita solusyon. Kaya ayaw nila akong kausap. Yes po na lang sila, yes po. No? I was contemplating. Sabi ko kasi, sabi nga ni Kuya Mindong kanina, no, maraming nawawala sa church natin. Pero marami ding nadadagdag. People come and go. You know who stays? Kilala niyo kung sino yung mga nananatili? Yung mga seryoso sa Diyos. Yung mga seryosong gustong maunawaan ang salita ng Diyos, hindi lang papakinggan, kundi susundin.
bahala kayo. Ang pagpunta sa langit, isa-isa, hindi per group. Ako, pagpapatuloy ako sa sinasabi at kailangan nating gawin. Ibabahagi, ipipreach natin ang gospel, patuloy tayong mag-aaral para palakasin ang bawat isa, kaya tayo nandun sa simbahan at wala sanang maiwanan sa ating lahat. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, "Uy, huwag ka sanang maiwanan ha." Malapit na yun, malapit na. Malapit na. Okay? So, are you blessed? So, can I encourage all of you to start having the courage to commit to care for others so that we will fulfill the great commission that the Father has for us? Amen?